Hoy, Cathy! Kanina ka pa posing ng posing dyan. Hindi mo ba nakikita na may gustong bumili ng ulam? Saway ng kanyang tiyahin sa kanya nang hindi siya magkanda-ugaga sa pagpicture sa sarili sa tapat ng pintuan. At saka, bakit ba dyan ka nagpipicture? Wala na tuloy akong madaanan. Dugtong pa ng nagmamay-ari ng karinderyang pinagtatrabahuan. Sandali lang po, tiya. Maganda kasi ang spot na to at maliwanag. Mas makikita ang beauty ko. Sagot naman niya na panay nguso pa habang nakatingin sa kamera ng cellphone. Pwede po bang ikaw muna ang mag-asikaso sa bumibili? Isisend ko lang po itong picture ko sa boyfriend ko. Dugtong niya pa. Sa lahat ng mga tiyahin niya ay dito siya close. Madalas ay nagkakakwentuhan at nakakabiruan niya ito. Kung kaya naman hindi na siya nahihiya pang pakautusan ang nakakatandang babae. Ang kakaibang closeness nila ng tiyahin ay isa ring dahilan kung bakit tinanggap siya nito bilang katukatulong sa maliit na negosyo nitong karinderya. Hay nako, sino ba kasi yan? Si Siman number 1 ba? O number 2? Saad naman ito na sa kabila ng inis na nararamdaman ay sinunod pa rin ang utos ng pamangkin. Silang dalawa, tiya. Natatawan niyang turan. Aba, mag-ingat-ingat ka dyan sa ginagawa mo, Cathy. Baka karmahin ka na niyan sa dami ng binoboyfriend mo. Sermon ito sa dalaga na anak ng kapatid nitong lalaki. Makapagsabi naman po kayo parang isang dosena ang boyfriend ko. Bahagyang pagmamaktol niya. Wag po kayo mag-alala, Tia Betchay. I'm sure naman marami ring babae ang mga to, no? As the saying goes, siman is siman loloko. So, patas lang. Pakli niya. Takot siya sa karma pero pagdating sa mga bagay na iyon, alam niyang exempted siya. Natuto na kasi siya. After all the heartache from the past relationship na ang dahilan ay third party, ayaw na niyang maisahan pa ngayon. Hoy bata ka, baka nakakalimutan mong siman din ang tiyuhin mo, ha? At kahit ganun yun, never pa naman niya ako niloko, no? Huwag kang ganyan. Kung may siman naman niloko, I'm sure marami pa rin ang loyal na takot sa karma. Hindi kagaya mo. Madiin ang pagkakasabi nito sa mga huling binitawang salita sa dalaga. Aray naman, tiya. Magdahan-dahan ka naman sa mga sinasabi mo. Natatawa niyang wika. Alam ko naman kung anong pwedeng gawin ng karma sa akin, no? Pero dahil pakiramdam ko talaga na hindi lang ako ang nag-iisang babae ng mga to, kaya naghanap na rin ako ng reserba para hindi unfair, di ba? Sambit niya pa. Ganito ang galawan niya pero ang totoo ay malakas lang naman ang loob niya sa phone. Sa personal kasi ay hindi niya ito magawa. Paano wala namang nagtatangkang manligaw sa kanya in person? Ewan ko sa'yo. Ang magnanakaw talaga takot sa kapwa magnanakaw. Saad pa nito pagkatapos pagsilbihan ng bumibili ng ulam. Alam mo, dapat mamili ka na sa kanilang dalawa. Kung sino talaga ang pinakamatimbang sa'yo, sa kanya ka na lang mag-focus. Hindi yung kung kani-kanino mo ipinibigay ang picture mo. Sandali, patingin nga ako. Tumabi ang tiyahin kay Cathy at hinablot ang cellphone nito. Aba, ikaw ba to? Bakit ang sexy mo dito? At bakit ibang mukha mo? Pagtataka nitong tanong habang nakakunot pa ang noo habang pinakatitigan ang picture ng pamangkin. Tia Betchay naman eh. Walang basagan ng trip. Banas na sambit niya nang bawiin ulit ang telepono. Ako yan. Tingnan mo naman yung suot ko. Pati yung background parehas na parehas. Tinuro pa niya ang damit pati na ang spot na pinagtayuan kanina. Hindi mo naman kamukha yan eh. Kaya pala ang dami mong naloloko. Puro filter lang naman ang picture na pinamimigay mo. Natatawang wika nito. Tiya ha, iniinsulto mo na ako. Anong palagay mo sa akin, pangit? Ismid niya naman dito. At saka konting filter na naman ang nilagay ko sa mukha ko. Gusto ko lang naman magluway sila sa akin at manghinayang sila na iwan ako. Idiniin niya ang huling katagang binitawan. Bahala ka nga. Naiinis na nitong turan.
Supportive naman ito sa pamangkin pagdating sa maraming bagay, pero pagdating sa bagay na iyon ay hindi. Paano hindi ka iiwan? Bukod sa nagsisinungaling ka, paasa ka pa? Inirol nito ang mga mata. Ganito talaga ang pamangkin, matigas ang kukote. Hayaan mo na ako sa diskarte ko, tiya. Nababanas naman yan Saad at tuluyan ng ipinadalang picture sa dalawang lalaking unang nakalista sa messenger nito sa isang sikat na social media. Samantala, sa malayong parte ng karagatan sa lungsod ng Alaska, sa loob ng bansang Amerika. Billy Boy, ano na naman ang iningiti-ngiti mo dyan? Kumain ka na at kailangan mo na mag-duty. Saway ni Jason kay Billy nang buksan nito ang pintuan ng kwarto ng lalaki at makita itong kasalukuyan pa rin nakahiga sa kama nito. Sandali lang pre, ang sarap kasi pakatitigan ng girlfriend ko. Ang ganda jackpot talaga ako dito. Nangingiti nitong sambit na tila ba kinikilig habang nakatitig sa screen ng telepono. Sino ba yan? Si Julia o si Marivic? Tanong ng kasamahan nito sa trabaho. Ano ka ba, pre? Si Cathy. Cathy? Bago na naman yan? Ikinunot nito ang noo sa narinig. Napatawa si Billy sa tinura ng kasama. Ganyan siguro talaga kapag gwapo, pre. Sadyang habulin ng mga babae. Saad pa nito na tila nagyayabang. Gwapo nga. Pero ano naman ang mapapala nila sa'yo kapag napatalsi ka na sa trabaho? Sinundan din nito ng pagtawa ang sinabi. Tsaka lang tinignan ni Billy ang orasan na nakasabit sa dingding, pati na ang orasan na nasa cellphone. 10 minuto lagpas ng 7:00 ng gabi. Napabalik-was ito sa pagbangon at dagling nagpalit ng uniforme. Paano ba to? Late na naman ang lalaki. At knowing na hindi pa rin kumakain ng hapunan, paniguradong sermon na naman ang abuti nito sa pinaka-superior na mga ito sa loob ng barko. Dumiretso na ang binata sa kung saang parte ng barko ito nakadestino magtrabaho. Ano pa nga ba at hindi na lang ulit ito maghahapunan ngayong gabi dahil ilang beses na itong napapagalitan ng captain ng cargo ship na siyang pinagtatrabahuan ng lalaki. Isa itong seaman. 4th engineer to be exact ang ranggo nito. Isa sa medyo may kataas ang ranggo roon. Malaking hirap ng pinagdaanan ni Billy para lang makarating kung nasaan ito ngayon. At magiging malaking dagok sa buhay ni Billy kung isang araw ay mawala na lang ang lahat ng pinaghirapan dahil lang sa kapabayaan nito. He used to be dedicated at work at ginagawang libangan lang ang pagkolekta ng mga babae. Sadyang may pagkakataon lang na nawiwili ito sa kakachat sa mga girlfriend nito ngayon. Good evening, mahal ko. Kararating ko lang galing sa work. Matutulog na ako. Sobrang pagod ako today. Text ni Cathy kay Billy noong pasado 10:00 na ng gabi. Kasalukuyan na siya noong nakahiga sa kanyang higaan. Maliban sa pagiging tindera niya sa karinderya ng tiyahin, ay pumapasok din siyang waitress sa kalapit na bar sa kanilang lugar. Teka lang mahal ko, hintayin mo ko. Gusto kong mag-good night sa iyo habang nakahiga. Lambing naman ang lalaki. Nasaan ka ba ngayon? Tapos na ba ang duty mo? Katatapos ko lang kumain. Pabalik na ako sa kwarto ko. O sige, hintayin kita. Teka, tatawag ka ba? Oo naman, mahal ko. Gusto ko kasing marinig ang boses mo O sige, bilisan mo mahal ko Inaantok na talaga ako Hindi na sumagot pa si Billy dahil as soon as makapasok ito sa cabin nito ay nagubad na ng uniforme, naghilamos, nagsipilyo at diretso nang pumahiga sa single bed nito. Maya-maya pa ay narinig na lamang ni Cathy ang pagring ng kanyang telepono. Hello mahal ko? Nagtataka si Cathy kung bakit ingay lang sa background ang kanyang naririnig kung kaya inulit-ulit niya ang pangbungad na sinabi. Hello, mahal ko. Asan ka na? Sambit niya, ngunit wala pa rin siyang sagot na naririnig mula sa kabilang linya. Mahal ko naman Sige ka, tutulugan na kita. Paklina niya.
Sa pagkakasabing iyon ay biglang nagsalita ang lalaki. Sorry, pinapakinggan ko kasi ang boses mo. Hindi talaga ako magsasawang kausapin ka gabi-gabi. Saad nito kapag kuwan. Hay nako, bukas na nga tayo mag-usap. Bubulahin mo na naman ako eh. Medyo nayayamot niya namang saad. Kapag ganitong hapos siya sa trabaho ay walang epekto ang mga pangbubulang iyon ng kausap. Maya-maya na, mahal ko. Usap muna tayo. Alam mo namang gusto kitang laging kausap, diba? Kasing ganda mo kasi ang boses mo. Nakaka-el pa. Pakli ng lalaki. Ayan ka na naman ha. Tila pagsasaway niya dito. Madalas nga nitong sabihin iyon sa kanya magmula noong mag-usap sila sa telepono. Walang halong biro, mahal ko. Sige na, pumayag ka na sa gusto ko. Subukan natin kahit sandali lang. Anito, tungkol sa napag-usapan nila kung minsan ang pakikipag-romansa over the phone. Hindi nga kasi ako marunong. Malay ko ba kung paano gawin yan? Magmula nang marinig nito ang boses niya ay naging makulit na ito tungkol doon. Ano bang alam niya? Hindi niya pa nagagawa iyon sa mga ka-chatmate niya dati. Uungol ka lang naman, tapos gagawin mo yung sinasabi ko sa'yo. Pagtuturo nito sa dapat gawin. Ha? Baka marinig ako ng ate ko niyan. Katabi ko pa naman siya matulog. Nandyan ba siya ngayon? Tanong pa ng lalaki. Wala pa naman, pero maya-maya papasok na rin yun dito sa loob ng kwarto. Ganun ba? What if hintayin na lang natin siya na makatulog ng mahimbing? Suhestyon nito. Ano ka ba, mahal ko? Baka pagalitan pa ako sa mga kalokohan mo. Anya dito. Ang ate niya ay isang conservative na babae rin na kahit nasa 28 taon na ay hindi pa rin nagkaka-boyfriend. Sige na, mahal ko. Pagbigyan mo na ako. Please. Paglalambing ulit ni Billy. Sa pagmamakaawa ng lalaki ay nag-isip-isip siya. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Mukhang sa kakakulit nito ay mapipilitan na nga talaga siyang subukang gawin ang bagay na iyon. Sige, next time, kapag ako na lang ang nandito sa kwarto. Pero sa ngayon, hindi po pwede kasi baka mahuli ako. Usually, ganitong oras ang tulog ni ate. Saad niya dito para lamang tantanan na siya nito. Flattered naman siya sa tuwing sinasabihan ng mga ka-chatmate na magandang araw ang boses niya kapag tumatawag ang mga ito. Pero sa tuwing napupunta sa ganoon ang usapan ay natu-turn off na siya sa mga lalaki. Ano bang alam niya sa edad niyang 24 ay virgin pa talaga siya. As in, hindi pa siya nahahalikan o nayayakapan na ng isang lalaki. Ang gawin pa kaya ang ganoong bagay? Kahit naman sa telepono lang iyon, wala pa rin siyang idea kung paano ang gagawin. Kaya nga umiiwas siyang pag-usapan ng mga ganong paksa. Dito lang talaga sa lalaking itong si Billy siya napapayag. Inaamin niya naman kasi na sa mga sumunod pang mga araw ay nakakalamang na ito sa puso niya kaysa sa isa pa niyang sima na boyfriend na panay text lang at hindi pa niya nakakausap sa phone. O sige, promise yan ha? Paninigurado pa ng lalaki. Oo nga, ang kulit. Napatawa lang ang nasa kabilang linya. I love you, mahal ko. Sunod nitong sampit. Napangiti lang siya. Sa tuwing narinig niya ang mga salitang iyon ay tila ba pakiramdam niya ay in love na ito sa kanya. Dapat lang siguro no, at hindi rin naman biro ang effort na ibinibigay niya rito. Pagkatapos niyang tugunin ang sinabi nito ay hindi na ito nangulit pa at pinayagan na siyang matulog. Simula noong gabing iyon ay naging ganoon na ang setup nila. Madalas na itong tumawag ng ganoong oras at nangungulit sa kung anong gusto nitong mangyari. Hanggang sa dumating ang gabi na pagbigyan niya ito. May company outing ang ate niya noong araw na yon. Nagtatrabaho ito bilang isang cashier sa isang convenience store. Pareha silang hindi nakatapos ng pag-aaral dahil sa gipit sa pera. Ang sabi ng ate niya ay overnight daw iyon, kung kaya sa gabing iyon ay siya lamang ang matutulog mag-isa sa kanilang twin-size bed. Nang malaman iyon ni Billy, pagkatapos ng duty nito, ay kumain lang ito ng kaunti at bilis-bilis na itong bumalik sa sariling cabin. Excited ito sa nakatakdang gawin nilang dalawa.
Ang totoo ay ginagawa na naman ito ang bagay na iyon sa iba pang girlfriend nito, pero dahil si Cathy ang may bedroom voice na akma sa binabalak nilang gawin, ay hindi na ito makapaghintay pa. Mahal ko, anong suot mo? Anito pagkatapos sila magkamustahan sandali. Nakasando at shorts lang, mahal ko. Ang alinsangan kasi ngayon. Sagot naman niya. Ang sarap mo sigurong pagmasdan sa suot mo, no? Pwede bang mag-picture ka at isend mo sa akin? Request ng lalaki. Never pa nilang sinubukang mag-video call dahil sa mismong lugar kung saan naroroon ang barko na pinagtatrabahuan ay masyadong mahina ang nakakalap ng internet ng lalaki dahil na rin sa madalas sumungit ang panahon doon dahil sa snow, kaya hanggang tawag lang sila palagi. Madilim na ang kwarto, mahal ko. Ayoko nang tumayo para buksan ang ilaw. Saad pa niya. Pero ang totoo, kahit pa nakapatay na ang ilaw, kung gugustuhin niya magpadala ng picture dito, ay pwedeng-pwede naman. Ang sabihin niya ay tinatamad na kamo siya mag-edit pa dahil sa tuwing magpapadala siya ng picture o magpo-post sa social media, ay gusto ng lalaki na malinaw na makikita ang mukha niya at katawan. So kailangan niyang pagandahin at pakinisan ang mukha na may iilang tagyawat sa pisngi at paseksihin ang payat na katawan. O sige, next time na lang. Anito. Heto na, tatabi na ako sa'yo. Tugtong pa nitong sambit sa kausap. Okay, walang ka-excitement. Nasagot niya. Paano'y nawiwirduhan siya sa nakatakdang gagawin nila. Namnamin mo ang sasabihin ko para may feelings, saad pa ng lalaki. At saka, ipikit mo ang mga mata mo para ma-imagine mong mabuti. Sumang-ayon naman siya. Heto na, yayakapin na kita ng mahigpit. Mahal ko, ang bango-bango mo naman. Anito na tila ba ipinarinig pa sa kanya kung paano siya pakasimsimin ng lalaki. Napapangiti lang naman siya sa kilig na nararamdaman. Hahawakan ko na ang hita mo Wow, ang kinis. Ang sarap haplos-haplosin. Sambit pa nito. Sa mga oras na iyon ay naipikit na niya ang mga mata at sinimulang imaginin ang mga idinidikta ng lalaki. Ewan niya ba kung bakit tila nananayo ang mga balahibo niya sa kanyang mga braso. Sa kabila noon ay maganda naman ang dulot noon sa kanyang pakiramdam. Waribay unti-unting nagiinit ang kanyang buong katawan. Nagpatuloy si Billy sa pagsasalita at siya naman ay nakikinig lang. Lahat ng iniutos nito na dapat niyang gawin ay walang pag-aalinlangan na sinunod niya hanggang banggitin nito na pakahawakan niya ang kanyang sarili. Ang pribadong parte ng kanyang pagkababae. Sa simula ay nagdadalawang isip pa siyang gawin. Ngunit kalaunan ay ginawa niya na rin. Weird ang feeling sa simula hanggang sa nagustuhan na rin naman niya. Sa mga sumunod na sandali ay effortless ang pinakawalan niyang mga pagalinghing na bumalot sa loob ng madilim niyang kwarto. Natapos sila na hindi siya makapaniwala na magagawa iyon sa sarili. First time iyon at hindi niya lubos maisip na sa edad niya ngayon ay ngayon niya lang iyon nadiskubre. Noong gabing iyon, tulad niya ay wala rin paglagyan ng kaligayahan ang lalaki. Mahal ko, sana magawa natin to sa araw ng pagkikita natin, no? Yung totohanan na talaga. Saad nito sa dalaga. Ha? Bigla siya napamaang sa narinig. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw ko. Pero may pag-aalinlangan niyang sambit. Sabi mo mahal mo ako, di ba? Paalala ulit nito. Oo naman. Papayag ba ako na gawin natin ang ginawa natin kanina kung hindi kita mahal? Yun naman pala Bakit parang nagdadalawang isip ka? Hindi naman kasi madaling gawin ang gusto mo. Sagot niya lang. Ano ba ang kinakatakot mo? Ang iwan kita pagkatapos ng may mangyari sa atin? Hindi na siya nakapagsalita pa dahil iyon naman talaga ang tumatakbo sa isipan niya ngayon. May ibang lalaki kasi na virginity lang ang habol sa isang babae. Knowing na sa messenger at sa phone lang sila nag-uusap, hindi siya 100% na sure na totoo talaga ito sa kanya. Dagdagan pa ng hindi pa nito alam na edited lang pala ang mga picture na ipinapadala niya dito. Ano kaya ang magiging reaksyon nito kapag nalaman iyon?
Mahal ko, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi kita iiwan? Mahal kita, iyan ang laging itanim mo sa isipan mo. Saad nito tungkol sa nararamdaman sa babae. Dahil doon ay biglang nawala ang agam-agam niya sa dibdib. Alam ko naman yon, pero mahal ko, gusto ko sanang ibigay sa iyo ang virginity ko sa gabi pagkatapos ng kasal natin. Pagpapaliwanag pa niya dito. Pwede naman natin i-advance eh. Tutal, sure na tayo na sa kasal rin naman ang tuloy natin, di ba? Pagpupumilit pa nito sa gusto. Natahimik naman siya. Okay, kung gusto mo pagkatapos natin gawin yon, dumiretso tayo sa munisipyo ng Maynila. Magpakasal tayo ron. Basta dala na natin lahat ng kailangan natin. Suhestyon ng lalaki. Ha? Ganun kabilis? Nawindang siya sa sinabi ng kausap. Ganun kabilis kasi ganun kita kamahal. Malambing pang saad nito. Tila nawala ang agam-agam niya sa mga sinabi ng lalaki. Nagbigay iyon ng security sa kanya na totoong tao ito, maging ang lahat ng sinasabi nito. Hanggang sa isang araw, noong maaga siyang umuwi at naisipang tawagan ang lalaki sa mismong number nito. Oh babe, may nakalimutan ka bang sabihin? Ang bilis mo naman yata akong mamiss. Nakangising bungad nito sa kanya. Napakunot siya ng noo. Tiningnan niya ang screen ng phone kung tama ba ang taong tinatawagan niya. Tama naman. Pero sino ang tinutukoy nitong babae na mukhang kakakausap lang yata nito ayon na rin sa pagkakabanggit nito? Bigla siyang kinabahan. Tila ba may mali noong mga oras na yun? Babe, pagtatakang tanong niya dito. Sinusubukan niyang kumalma ngunit ang totoo ay nagpupuyos na ang galit sa kanyang dibdib. Narinig niya ang tila pagkataranta ng lalaki. Nagpakawala pa ito ng mahinang pagmumura sa tila maling pagtawag sa kanya. Doon pa lang ay nakumpirma na niya. May iba pa itong kinakausap maliban sa kanya. Halos umusok ang ilong niya sa galit. Oy mahal ko, may nakalimutan kang sabihin? Saad na lang nito na nauutal pa sa hindi malamang gagawin. Anong may nakalimutan akong sabihin ngayon lang tayo nag-usap? Halos singhalan na niya ito sa kabilang linya. At sino yung babe na tinutukoy mo? Tanong niya pa. Yun ba? Wala yun. Nagkakwentuhan kasi kami dito ng mga katrabaho ko tungkol sa mga girlfriend nila. Nagpatuloy ito sa pagsasalita pero tila ba wala nang pumapasok sa tenga niya. Hinaharang na ng kanyang isipan ang lahat ng mga alibay nito na obvious naman na hindi totoo. Galit na galit siya na bakit ba binibigyan pa niya ang lalaki ng chance na makapagpaliwanag, malinaw naman na nagloloko ito. Sabi na nga ba, bakit ba sandali siya nakumbinsi nito na siya lang ang bukod-tanging girlfriend nito, ayon nga sa paniniwala niya noon pa man na manloloko ang mga seaman. Sa galit ay pinindot niya ang end call button at napaluha na lamang. Maya-maya pa ay narinig niya ang pagraring ng kanyang telepono. Si Billy iyon. Sigurado siyang gusto ulit nito magpaliwanag pero hindi na niya iyon sasagutin. Hindi na siya nito mabubola pa. Mahal ko, nagsasabi naman ako ng totoo. Sagutin mo ang tawag ko. Ani pa nito sa ipinadala nitong mensahe. Maniwala ka, ikaw lang ang mahal ko. Di ba nga may mga plano na tayo? Bigla siya natigilan sa sinabi nito. Oo nga pala, may plano na sila. Plano magpakasal pagkatapos niyang ibigay dito ang virginity niya. What a foolish plan. Mapakla siya na pangiti ng pakaisipin niyon. Paano nga ba siya napapayag nito sa kondisyong iyon? Ang totoo ay gusto lang nitong makuha ang pagkababae niya. Lalo siyang nanggalaiti sa galit. Maya-maya pa ay kinuha ulit ang telepono at binura ang numero nito sa contact list niya. Maging sa social media kung saan sila unang nagkakilala. Binlock niya ito. From that day on, ay ipinangako niya sa sarili na hindi na siya magpapabola pa sa isang lalaki. Sa mga nagdaang araw ay nakakatanggap pa rin siya ng tawag at mga messages mula kay Billy pero minsan ay hindi na niya ito sinagot pa. Hanggang sa isang araw ay accidentally niyang napindot ang answer button ng call nito. Mahal ko, mabuti na lang sinagot mo ang tawag ko.
Bungad agad ng binata. Hindi siya nakapagsalita. Tahimik pa niyang pinagalitan ang sarili dahil hindi man lang niya sinusigurado kung sino ang tumatawag bago iyon sinagot. Wala sa isip niya na phone number pala iyon ng lalaking pilit na niyang kinakalimutan. Mahal ko, bukas na ang baba ko ng barko. Sa makalawa na ang uwi ko pabalik ng Pilipinas. Gusto ko sanang makita ka. Kung ano man ang nagawa ko, patawarin mo na sana ako. Please? Pagmamakaawa nito. Sinabi na nito ang lahat ng gustong sabihin in case na pagbabaan ito ng telepono ng babae. Muli ay hindi siya nakaimik sa nalaman mula rito. Subalit hindi man niya aminin, may kung anong excitement ang nararamdaman niya noong muling marinig ang boses ng lalaki. Lalo na nang malamang babalik na ito ng Pilipinas. Naalala niya ulit tuloy ang mga planong pinag-usapan nila dati, na siya ang magsusundo sa lalaki sa airport at galing doon ay didiretso sila sa hotel at pagkatapos nga ay magpapakasal agad. Mahal ko, please, kausapin mo na ako. Ang tagal ko nang gustong marinig ang boses mo. Ikaw lang ang minahal ko ng ganito. Oo, inaamin ko, may iba pa akong kinakausap noong nakaraan, pero wala na yun. Hiniwalayan ko na siya dahil na-realize ko, ikaw talaga ang gusto ko. Ikaw talaga ang mahal ko. Magsasalita pa sana ito ng matigilan noong umentra sa pagsasalita ang babae. Anong oras ang arrival mo? Tanong niya dito kapag kuwan. Ewan ba at lumambot ulit ang puso niya at tila nawala bigla ang galit na nararamdaman sa lalaki mula sa mga ipinagtapat nito ngayon. 3:50 ng hapon. Agad na sagot ni Billy. O sige, magkita na lang tayo doon. Anya na kunwari pa ay hindi excited. Pero ang totoo ay kulang na lang ay magsisigaw siya sa tawa noong mga oras na yun. At last, makikita na niya ang lalaki. Mahahawakan, mayayakap. Talaga mahal ko? Susunduin mo ko? Hindi makapaniwala nitong sambit. Oo nga, ang kulit mo. Natatawa niyang sagot. So, tuloy pa rin ang balak natin? Tanong nito. Gusto mo ba? Oo naman, ako pa. Wika nito na halata ang saya sa boses. Thank you so much, mahal ko ha. Hindi ako makapaniwala na bumalik ka na sa akin. Ramdam niya ang kasiyahan nito habang nagsisisigaw ito sa kabilang linya. Mahal na mahal kita, mahal ko. Saad pa nito na sinundan pa iyon ng paghalik sa screen ng telepono na pakiramdam niya naman ay siya na ang hinahalikan nito. Nag-uumapaw ang galak na nararamdaman niya noon. Kinagabihan, noong muli sila mag-usap ay hindi na nagpaligoy-ligoy ang binata sa gusto ulit nitong mangyari sa pagitan nila. Sa sobrang pagkamis nito sa dalaga ay nirequest ulit nito ang isang bagay na ginawa nila noong nakaraan. Pinagbigyan niya naman ulit ito. Sa pangalawang pagkakataon ay pinagana nila ang kanilang imahinasyon. At kahit pakatabi ang kanyang ate sa higaan noong mga oras na iyon, ay ipinagpatuloy niya pa rin ang ginagawa. Hindi lang siya nagpahalata. Sa kalagitnaan ng gabi ay mahinang pag-ungol ang narinig sa speaker ng kanilang mga telepono. Tumating ang araw na pinakahihintay nila. Nasaan ka na, mahal ko? Palabas ka na ba? Tanong niya habang nagkandahaba-haba ang leeg habang hinahanap ang lalaki sa gitna ng kumpol ng mga taong kabababa pa lamang ng eroplano. Nandoon siya sa labas ng airport kung saan matatagpuan ang mga taong naghihintay sa mga susunduing kamag-anak pabalik ng bansa. Oo, pababa na ako sa waiting area. Kinuha ko pa kasi ang luggage ko. Saad naman ng lalaki habang hila-hila ang may kalakihang maleta. O sige, nandito lang ako. Naghihintay sa'yo. Nakasuot ako ng pantalon at pulang blouse. Sambit niya pa. Nagpaganda siya noong oras na yun. Nagpa-parlor pa nga. Pinastraight niya ang medyo wavy na buhok and then nanghiram na lang siya ng outfit sa kanyang ate. Magkapareho kasi sila ng hulma ng katawan. Ganun na siguro sila dahil kahit ang ina nila ay payat rin. Naglagay siya ng kolorete sa mukha pero konti lang. Hindi naman kasi siya marunong mag-makeup. Hindi na ako makapaghintay na makita ka, mahal ko. Baka mayakap kita at mapupog ng halik.
Saad pa nito na halata ang excitement sa tono ng boses. Nangiti lang siya ng pagkatamis-tamis. Siya man ay hindi na makapaghintay pa. Ngunit ang mga sinabing iyon ni Billy ay hindi natupad noong sandaling magkaharap sila ng lalaki. Mapakla ang naging reaksyon ng mukha nito nang makita siya sa malapitan. Inilahad pa niya ang palad sa harapan nito upang makapagkamay, ngunit hindi nito iyon pinaunlakan. Binawi niya lang iyon at ngumiti. Sa tingin niya ay nahihiya lang ang lalaki. Nakita niya itong naglakad papalayo kung kaya sinundan niya ito papunta sa parking lot kung saan walang tao. Bakit nagsinungaling ka sa akin? Naiiritang saad nito. Anong ibig mo sabihin? Tanong naman niya. Kinuha nito ang telepono at may hinanap doon. Pagkatapos ay may ipinakita sa kanya. Hindi naman ikaw ito eh. Ang layo ng pagkakaiba nyo. Nagpi-playtime ka ba? Palabog nitong ibinalik ang telepono sa bulsa ng jeans. Bigla siya natameme sa narinig mula rito. Aminado naman siya na nagsinungaling siya tungkol sa katawan niya, pero pagdating sa mukha, konti na lang naman ang pinagkaiba noon. Wala na siyang tagyawat ngayon, compare dati na kailangan pa niyang pakinisin ito sa picture. Mahal ko, ako naman talaga yan eh. Saad niya pa. Malabo ba ang paningin mo? Paano mo nasabing ikaw to ang sexy-sexy ng babaeng nasa picture mo? Tapos, hindi na nito na ipagpatuloy ang pagsasalita, bagkus ay tiningnan na lang siya mula ulo hanggang paa. Napatungo na lamang siya sa ginagawang pangiinsulto nito pero ewan ba niya at hindi niya magawang magalit sa lalaki. Sa mga sumunod na sandali ay halata niya ang malaking pagkadismaya ni Billy sa pagkakita sa kanya. Naghanap ito ng mauupuan upang pumaupo. Kinuha ang telepono at nagbabad na lamang sa paggamit noon. Hindi na siya kinausap nito. Samantalang siya ay nakatunghay lang sa lalaki. Tulad niya ay nag-effort din si Billy sa pagkikita nilang iyon. At bagamat hindi masculine ang katawan sa suot na medyo fitted na white shirt, ay bumagay naman lalo na at gwapo rin ito. Sa mga oras na iyon ay gusto niya itong yakapin at halikan pero hindi niya magawa. Tila kasi binigo niya ito sa malaking expectation nito sa kanya. Nasisi niya tuloy ang sarili sa mga ginawang pagsisinungaling. Oh, pagtase ka na lang pauwi. Anas ni Billy nang pumatayo. Iniabot ito sa kanya ang 1,000 pisong papel. Tila ba isang pakonsuelo iyon sa dalaga sa pagpunta doon upang sunduin ng lalaki, pero dahil hindi nga siya nagustuhan ni Billy, ay pinapauwi na lang siya nito ngayon na ang ibig sabihin ay hindi na rin tuloy ang mga binabalak nilang gawin. Natigalgalang siya. Aalis na ako. Uuwi na lang ako sa amin sa Olongapo. Hinihintay na ako ng nanay ko doon. Dugtong pa nito na hindi na makatingin sa babae. Hindi niya kinuha ang ibinibigay nito bagkus ay mangyak-ngyak lang na pinakatitigan ng binata. Tila nadagdagan naman ang pagkainis ng lalaki nang tanggihan niya ang perang iyon kung kaya agad na siya nitong tinalikuran at hila ang luggage na binagtas ang daan papunta sa highway. Samantalang tahimik lang niya itong pinanood hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Mabigat ang loob niyang mapagpasyahan na ring umalis at tunguhin ang sasakyan ng FX sa kabilang parte ng parking area na pinagtatayuan. Hindi niya akalain na sa susunod ng mga minuto ay masasaksihan ng mga mata ang isang tagpong tuluyan na ang nagpabagsak ng luha mula sa kanyang mga mata. Paano'y nakita niya si Billy na may kinitang isang babae sa isang kanto. Malaki ang pagkakangising bineso nito iyon at niyakap. Marahil kaya ito kanina pa nasa telepono ay may kinontak na itong ibang babae para sumundo dito sa airport. Halos madurog ang puso niya sa nakitang tagpong iyon. Bakit ba hindi sumagi sa isipan niya na ganito ang mangyayari kapag nagsinungaling siya sa lalaki patungkol sa panlabas niyang anyo? Pero kung tutuusin sa may katagalan na nilang relasyon ng lalaki, nangibabaw na sana dito ang pagmamahal sa kanya kahit pa hindi siya kasing sexy ng babaeng na sa litratong ipinapadala niya dito. Maliit na bagay na lang sana iyon pero hindi ganoon ang mindset ng lalaki. Importante pa rin dito ang pisikal na anyo niya kaysa sa mga planong sabay nilang binuo.
Napahagulhol na siya ng pag-iyak nang makitang sabay na sumakay ng taxi ang dalawa. Siguro ito na ang mga kasama ni Billy sa hotel na una na nitong ibinook para sa kanilang dalawa. Siguro ito na rin ang pinangakuan nitong pakakasalan pagkatapos. Naipikit niya ang mga mata. Handa pa naman siya sa ilang araw na pagstay sa hotel kasama ang lalaki. Dala niya ang ilang damit sa may kalakihang bag na bit-bit-bit-bit, pati na ang mga dokumentong kailangan sa pinagkasunduan nilang pagpapakasal. Sa puntong iyon ay nasapon niya ang mukha at nagpatuloy sa paghagulhol. Ngunit maya-maya rin ay tinigil ang pag-iyak. Pinahid ng mga kamay ang mga luha na nasa pisngi. Wari kasi ay bigla siya natauhan sa mga pangyayari. Sa mga sumunod na sandali ay sinermonan ang sarili. Ano ba ang nasa isip niya at napagdesisyonan niyang magpakasal agad sa isang lalaking hindi pa niya talaga nakakasama? Ni hindi pa nga nito nakikilala ang mga magulang o maging ang kapatid niya. Wari tuloy ay may relief siyang naramdaman na hindi siya nagustuhan ng lalaki at hindi natuloy ang lahat ng balak nilang gawin ngayong araw. Pero kahit ganoon ay masakit pa rin sa dibdib ang nangyari, na kahit pilit niyang inaalo ang sarili, pero ang totoo, kulang na lang ay magsumigaw siya dahil alam niyang tuluyan nang nawala ang lalaking minahal niya ng todo kahit kachat lamang ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nagtuloy-tuloy sa sakayan ng FX pa uwi. Sa isipan niya, kung karma man ito sa kanya sa ginawa niyang pagsisinungaling sa lalaki, ay tatanggapin niya na lamang iyon. Kasalanan naman niya talaga. Pero ipinapangako niya na huling beses na ito na iiyakan niya ang isang lalaki. Darating ang araw na ang lalaki naman ang iiyak sa kanya at magmamakaawa na magstay siya sa buhay nito. Sa mga dumaang mga araw, linggo at buwan, ay tuluyan niya nang kinalimutan si Billy. Nag-focus siya sa trabaho at nang makaipon ay pumasok ulit sa eskwelahan sa tulong na rin ng kanyang ate. Napagpasyahan niyang magpatuloy sa pag-aaral ng bokasyonal sa kursong sekretarial. Itinabi niya muna sa isipan ang pagbo-boyfriend. Lumipas pa ang ilang taon ay nakapagtapos siya at nakapagtrabaho agad sa isang malaking kumpanya ng real estate. Sa panahong iyon ay gumanda na ang hugis ng pangangatawan at tila na master na ang pag-aalaga sa sarili. Natuto na siyang mag-ayos at magpaganda. Ang ganda naman ng babaeng yan. Ibigay mo lang yan sa akin. Sige na. Pamimilit ni Billy sa isang lalaking kasamahan sa trabaho. Pinag-aagawan ng mga ito ang babaeng ipinasa ng kaibigan nito na isang office staff sa Makati. Nanghihingi kasi ito ng makaka-chat. Ano ka ba, boss? Ang dami-dami mo nang kachat dyan. Natatawa ng mga ipinagdamot nito ang picture ng babaeng nasa telepono. Huy, matagal na ako nagbago, no? Isa-isa na nga lang ngayon. Seryoso na ako. Tumatanda na rin kasi tayo. Gusto ko na magkapamilya. Seryosong saad ni Billy. Maghanap ka ng sayo, wag ito. Teka, baka meron pang kakilala ang kaibigan ko na pwedeng ireto sayo. Hingi pa tayo ng isa. Nangingiti nitong sambit. Pagkatapos ay nagpipindot ulit sa telepono. Ay, wag na lang pala pre. Nagbago na ang isip ko. Ayoko na ng ganyan. Nakaka-disappoint lang kasi kapag hindi nagsasabi ng totoo. Saad pa nito na wari ba ay pinapatungkulan ang mga relasyong pinagdaanan nito noon mula sa mga kachat nito. Nakailang girlfriend na rin ito. Pagamat nakukuha nito ang gusto sa isang babae sa tuwing nakikipagkita dito, hindi rin naman iyon humahantong pa sa pagpapakasal. Tila kasi may hinahanap pa ito sa isang babae na hindi nito makita-kita. Mag-video call kasi kayo para talagang makita niyo ang isa't isa. Saad pa nito na aware din sa mga napagdaan ng relationship ng boss. Naiiling lang si Billy. Medyo matagal na rin nitong itinigil ang pagkipag-chat sa social media at mas gusto na nitong personal na lang makipagrelasyon sa babaeng mapupusuan. Kasalukuyang nasa Caribbean ang ruta ng cargo ship na pinagtatrabahuan ng mga ito. Kung noon ay hindi ito makapag-video call sa mga babaeng kachat dahil sa lokasyon at pabugso-bugsong masamang panahon sa Alaska, ngayon ay pwedeng-pwede na. Yun nga lang, kung kailan pwede na makapag-video call, ay tsaka naman siya tumigil sa ganoong gawain.
Eto boso, maganda rin to. Kabibigay lang sa akin ng kaibigan ko noong isang araw. Sa iyo na lang kasi hindi naman yan sumasagot sa mga text at tawag ko. Saad pa ng lalaki habang ipinapakita ang picture ng isa pang babae. Nang makita ni Billy ang mukha ng babaeng iyon ay tila ba lumakas ang kabog ng dibdib nito. Tila kasi pamilyar ang mukhang iyon ng babae na nakapang office attire at maganda ang pagkaka-makeup sa mukha. Sige na, malay mo, sa'yo sumagot, di ba? Saad ulit ng kaibigan. Nangingiti lang nitong kinuha ang phone number ng babae at social media account. Tinignan nito ang mga picture ng babae doon at nagustuhan naman ito iyon. This time, siguro naman ay makakasigurado na itong maganda na at sexy na ang babaeng makakausap nito. Baka sa pagkakataong ito ay pwede na ulit itong bumalik sa dating kinagawian. Pero dahil nagseseryoso na ito ngayon, pinibigyang importansya na nito ang ugali ng taong magugustuhan ito. Sa tingin naman ito ay mabait ang babae. Kaya noong magkaroon ito ng free time ay agad nitong minessage ang babae sa mismong telephone number. Hi beautiful, pwede ba tayong maging magkaibigan? Iyon ang mensahe na bumulaga sa screen ng telepono ni Cathy isang araw habang nasa opisina siya. Hoy Irish, kanino mo na naman ba ibinigay ang number ko ha? Pasigaw na niyang tanong sa isang ka-office mate na nasa kabilang cubicle lang. Hala, isang tao lang kaya ang pinagbigyan ko ng number mo. Yung kaibigan ko lang. Wika naman ng kaibigang babae. Number niya rin ba ito? Ipinakita niya ang numerong gamit ng nag-text na iyon dahil sa pagkakaalam niya ay nakablock na ang phone number ng sinasabi nitong kaibigan. Hindi, ibang tao yan. Sa sinabing iyon ni Irish, ay binura niya agad ang panibagong numerong rumihistro sa telepono. Matagal na siyang hinahanapan ng boyfriend ng kaibigan niyang ito kung kaya napagtripan nitong ibigay ang number niya sa isang simo nitong kabarkada. Pero ni isang beses ay hindi niya ito pinansin. Para sa kanya, tapos na siya sa mga ganoong bagay, ang mahumaling sa mga kachat. Isang araw, noong busy siya sa trabaho ay nag-text na naman ito. At pagkaraan lamang ng ilang minuto, nagulat na lamang siya nang tumawag na ang taong iyon. Hello? Bungad niya agad dito. For your information po, hindi na ako naghahanap ng kachat ngayon. Asawa na hinahanap ko. Pagbibirong saad niya sa tumawag, gamit ang pagalit na tono ng boses. Sandaling natameme naman si Billy sa sinabi ng babae sa kabilang linya. Paano ay pamilyar ang boses nitong iyon? Na kahit pa halata na hindi nito nagustuhan ang pagtawag ng lalaki, ay tila ba nabaliwala ang strong reaction nito dahil sa ganda ng boses ng babae. Ay nako, parehas pala tayo ng hinahanap. Sagot na lang nito. Napakunot ang noon niya. Parang pamilyar kasi ang boses na iyon ng lalaki. Ganun ba? Sige, maghanap ka ng mapapangasawa mo dyan at ako naman ay maghahanap din dito. Okay? Bye. Dagling niyang pinindot ang end call button ng telepono. Natatawa na lang ang kaibigan niya sa kanya na palihim ring nakikinig. Samantalang hindi na natahimik si Billy sa kakaisip sa magandang boses na iyon ng babaeng nakausap. May mga araw na ini-stalk na nito ang social media ng babaeng iyon. Pansin nito na bagong gawa lang iyon ng babae, pero ilang buwan na rin na hindi ito active sa pagpo-post. Boss naman, bakit account ko na naman ang ginagamit nyo? Gumawa na kasi kayo ulit ng sarili nyong account. Saway ng kaibigan ni Billy dito nang mahuli itong gamit ang social media account ng lalaki sa pag-stalk sa babaeng ibinigay nito noong nakaraan. Ayoko nga. Ayoko nang mahumaling ulit sa mga social media app na yan. Bukod sa nagka-phobia na ako, wala na rin akong time. Saad pa ni Billy na iniwan lang ang laptop ng kaibigan sa ibabaw ng lamesa. Wala kang time? Ang dami-dami mo ngang extra time. Panay utos ka nga lang sa amin. Wala ka namang ginagawa. Pagbibirong saad pa nito sa kasundong lalaki na siyang nakakataas na ranggo nito sa trabaho. Sa mga nagdaang taon ay ilang beses na rin tumaas ang ranggo ni Billy sa trabaho bilang pagiging seaman. Mula sa pagiging fourth engineer nito ay naging chief engineer na rin ito.
Sa laki ng sinasahod nito buwan-buwan ay nakapagpatayo na ito ng sarili nitong bahay na kasalukuyang inookupa ng mga tagapag-alaga. Iyon ay kalapit lang ng bahay ng mga magulang. May sasakyan na rin ito na ginagamit sa Olongapo bilang service school kapag nasa barko ito. May ilang business na rin itong napatayo gaya ng gotohan at water refill. Kung tutuusin, handang-handa na itong mag-asawa. Ang aasawahin na lang ang kulang. Nabatukan ni Billy ang katrabaho sa sinabi nitong iyon. Napakamot lang naman ito sa ulo. Ay boss may bago siyang post. Saad pa nito nang tingnan ulit ang nakapaskil sa monitor ng laptop. Sabay nilang binasa ang post na iyon. Bora, here we come! Saad nang nakalagay roon kasama ang date kung kailan ito pupunta sa lugar na binanggit. O boss, sundan mo na sa Bora. Total pa uwi ka na sa isang linggo, di ba? Wika nito sa katabi. Ano yun, magiging stalker niya ako? Baka ipahuli pa ako sa pulis ng babaeng yan. Kumunot ang noo nito sa pagsasabing iyon. Nagtatawa naman ang lalaking nagbigay ng idea sa kaibigan. Bakit kasi hindi mo nalang kausapin ulit? Malay mo, nasa mood na siya makipag-usap ngayon. Ang suggestion nitong iyon ang naging dahilan kung bakit nilakasan ni Billy ang loob para tawagan ulit ang babaeng Catherine Reyes ang nakalagay na pangalan sa social media nito. Ikaw na naman? Ano bang gusto mo ha? Pagsusuplado na ni Cathy sa lalaki nang sagutin nito ang telepono. Kasalukuyan siyang nasa sala noon, nagpapahinga habang nanonood ng TV. Ikaw? Walang pagdadalawang isip na sagot naman ng binata. Aba, mga linyahan mo Natatawang saad ng dalaga. Ayos yan, pero hindi ka yata na-inform na laos na yan. Matagal na. Pipindutin na naman niya sana ang end call button ng pigilan ng lalaki. Teka. Ikaw naman, ang suplado mo talaga. Ganun talaga ako suplada. Kaya tantanan mo na ako, okay? Teka, may sinabi ba ako na ayoko sa mga suplada? Mas gusto ko nga kausap ang mga supladang babae kaysa sa mga mababait. Seryosong saad nito. Napatawa naman siya sa sinabi ng lalaki. Ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap dito at hindi na namalayan na napalagay na ang loob dito. Hanggang sa tumatawag na ito ng madalas sa kanya. Nakakapagkwentuhan sila tungkol sa buhay-buhay. Nagkakatawanan na hindi na nila napapansin na napapatagal na ang kanilang pag-uusap. Iba ang feeling niya sa ka-chatmate ngayon dahil seryoso ang mga pananaw nito sa mga paksang pinag-uusapan. At sa mga dumating na araw ay nagugustuhan na niya ang lalaki. Paano'y halos lahat ay inaalam nito tungkol sa kanya. Ikaw Billy Boy ha? Stalker pala kita. Unfair! Nakita mo na ang mukha ko samantalang ikaw, hindi pa kita nakikita. Saad niya dito sa text messages noong malaman na alam na pala nito ang kaisa-isang social media account niya. Wala naman na kasi akong mga ganyan, Catherine. Reply naman ito gamit pa ang totoong pangalan ng babae na siyang ginamit nito sa account sa social media. Gusto mo tawagan kita sa number mo at buksan ko na lang ang camera ko para makita mo rin ako. Pag-aaya nito sa babae. Billy Boy ang ibinigay nitong pangalan sa dalaga dahil iyon na ang madalas ito gamitin sa trabaho. Sure, sagot niya naman. Kahit wala siyang makeup noong mga oras na yon, habang nasa loob ng bahay ay malakas na ang loob niyang ipakita ang mukha sa bagong kakilala. Makinis na ang mukha niya ngayon na nagkaroon na ng laman dahil tumaba-taba na nga siya ng konti. Gumanda na rin ang kurba ng katawan niya compare dati na parang isang posting binihisan. Ipinaayos niya ang medyo may kakapalang kilay at iniba ang hati ng hanggang siko na pinakulayang buhok. Sa sandaling makita nila ang isa't isa ay kapwa sila na tahimik. Si Billy na kahit malaki na ang ipinagbago ng mukha ni Cathy ay nakilala pa rin ito ang babae. Samantalang siya, paano niya ba makakalimutan ang mukhang iyon ng lalaking naging dahilan kung bakit never na siya nakipag-chat sa iba? Ikaw si Cathy Reyes? Yung dati kong ka-chat? Paninigurado ng lalaki sa kausap. So, ikaw si Billy, ang dati kong ka-chat na si Mandaloko?
Itinaas niya pa ang kilay na saad niya dito. Sandali sila nagkatitigan at hindi malaman kung ano ang sasabihin sa isa't isa. Pagkaraan pa ng ilang minuto ay pinatay na niya ang video call na iyon. Halos sumusok ang ilong niya sa galit. Bakit sa isang linggong mahigitan lang komunikasyon nito ay hindi man lang niya nalaman na ang Billy na kakilala niya noon at ang Billy boy na lalaking iyon ngayon ay iisa lang. Naibaling niya ulit ang paningin sa telepono nang makita na tumatawag ulit ang lalaki. Cathy, sagutin mo na ang tawag ko please. Magpapaliwanag lang ako. Saad nito through text messages. Hindi mo naman kailangan pang magpaliwanag, Billy. It was as clear as the day na hindi mo ako nagustuhan noong panahong iyon. Sagot niya naman patungkol sa nangyaring pangiiwan sa kanya nito dati. Oo, inaamin ko naman na turn off ako sa'yo, pero noon yun. Paliwanag naman ang binata. Yeah, right, noon yun. Ngayon hindi na kasi malaki ng improvement ko. Ganun ba? Naniningkit ang mga mata niya sa tila insultong natatanggap dito. Hindi naman sa ganun. Actually, sinubukan kong humingi ng tawad sa ginawa ko sa'yo noon. Pero pinahinaan ako ng loob. Hanggang sa nagpalit ako ng phone number na wala na sa isip kong isave ang number mo. Patuloy ang pagpapaliwanag nito. Bakit mo nga naman isasave ang number ko? After what happened, ni Ho, wala nga akong narinig sa'yo. Ni hindi ka nga man lang nag-effort na makipaghiwalay verbally. Oh yeah, bakit ka nga pala magbibigay pa ng time na makipaghiwalay? Busy ka na sa babaeng sumundo sa'yo sa airport. Well, I guess, hindi rin naging successful ang relationship nyo kasi nandito ka ngayon. Naghahanap na naman ng kachat and it's so bizarre na ako na naman ang nakuha mo. Pagtataray niyang pakli. Natahimik lang si Billy sa narinig. Nakita pala ng babae ang tagpo noong sunduin ito ng pinsan nito na nakatira malapit lang din doon sa airport. Ito ang kinontak nito noon para lang mabilis na makaalis sa lugar na iyon. She's my cousin. Paglilinaw nito sa babae. Nag-decide ako na magstay muna sa kanila that night bago ako dumiretso sa amin sa Olongapo kinabukasan. Nairol niya ang mga mata sa sinabi ng kausap. Billy, I'm sorry kung hirap na akong paniwalaan ka, pero dahil sa ginawa mo sa akin noon, nagkaroon na ako ng trust issue. Pakli niya. Biglang nagring ulit ang phone niya. Tumatawag ulit ito. Pinakinggan lang naman niya ang pagtunog ng telepono hanggang sa tila marindi na kung kaya sinagot na rin niya iyon. Just give me one more chance please. Give me one more chance to prove na nagbago na ako. Pagsusumamo nito, nang sagutin niya ang phone. Hindi naman siya nakapagsalita. Totoo ang sinabi ko noong una tayo nagkausap sa phone after ng ilang taon. That I don't really need a chatmate anymore. Asawa na talaga ang hanap ko ngayon. At dahil pagkatapos ng mahabang panahon ay pinagtagpo ulit tayo, malakas na ang kutob ko na tayo talaga ang itinadhana para sa isa't isa. Wika pa nito. Nairol lang naman niya ang mga mata na tila ba ayaw paniwalaan ng lalaki. Bababa na ako ng barko sa isang araw. Didiretso ako sa Maynila. Gusto kong makita ka ulit, Cathy. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon na itama ang lahat ng maling nagawa ko sa iyo dati. Pagmamakaawa na nito. Doon ay napag-isip-isip siya. Kung tutuusin ay may punto rin naman ito. Sa pangalawang beses na pagkukrus ng kanilang landas ngayon, ay baka may ibig sabihin na yun. Sige, kikitain kita pero hindi sa airport. Saad pa niya dito. Ayaw na niyang tumapak sa airport na yun dahil sa masamang karanasan sa lalaki. Tila ba nagkaroon siya ng phobia na sa tuwing makikita ang mismong airport na yun, ay naaalala niya ang pag-iwan nito sa kanya. Kahit saan, basta magkaayos lang tayo. Mahinahong saad naman ang binata. Sundin mo ko sa pinagtatrabahuan ko. Ipapadala ko sa iyo ang address. 5 p.m. ang labas namin at sa ibabang lobby ng building, doon mo ko hintayin. Seryosong sambit niya. Anything for you, mahal ko. Natutuwang sagot pa nito. Ngunit hindi na niya napakinggan pa ang sagot nito dahil pinatay na niya ang telepono.
Napagdesisyonan niyang bigyan ito ng isa pang pagkakataon pero hindi niya gagawing madali para sa lalaki na kunin ulit ito ang loob niya. Pahihirapan niya muna ito hanggang sa bumalik ang tiwala niya dito. Dumating ang Miyerkules, araw ng dating ni Billy sa Pilipinas. Pagkababa pa lamang nito ng eroplano ay bilis-bilis ang pagkilos ng lalaki dahil 4:00 na at kailangan pa nitong hanapin kung saan ang building ng opisinang pinagtatrabahuan ni Cathy. Hindi pa naman ito kabisado ang Makati. Sigurado itong mahihirapan ito sa paghahanap lalo na at daladala pa ang may kalakihang maleta na naglalaman ng mga gamit at pasalubong sa babae. Sa panahon ngayon, malaki talaga ang pasasalamat ito sa navigation apps dahil kung hindi, nagkaligaw-ligaw na ito. Not knowing na ang pinagtatrabahuan ng dalaga ay isa sa sikat na building sa lungsod na iyon. Wala itong kaalam-alam na sa opisina na pala nagtatrabaho ang babae, kaya pala pusturang-pustura ito sa picture nito sa isang social media account nito. Hila ang maleta na pumasok ito sa loob ng lobby ng establishmento na ilang minuto na lamang ay magsisimula ng magsilabasan ang lahat ng empleyado sa loob ng mataas na building na iyon. At hindi nga ito nagkamali noong ilang minuto pa ang lumipas noong dumating ang pinakahihintay na babae. Parang bumagal ang pag-inog ng mundo nito nang makita nito si Catherine na napakaganda sa suot nitong pang-umpisinang uniforme. Inirady nito ang pagkatamis-tamis ng ngiti, pati na ang 2,000 bouquet of red roses na binili pa sa airport bago pa sumakay ng taxi kanina. Nagkantsawa naman ang lahat ng kaopisina ng babae na kasalukuyang nandoon noong ibigay ni Billy ang bulaklak sa dalaga. Namula ang mukha niya sa naramdamang hiya. Hindi niya akalain na may pabulaklak pa ito. Tahimik silang naglakad palabas ng building at naghanap ng lugar na pwede silang makapag-usap ng maayos. Hindi na alintana ni Billy ang hirap sa paghila sa daladalang maleta basta makasama lang ang babae sa mga oras na yun. Hanggang sa mapadpad sila sa Ayala Triangle Garden. Doon sila nag-usap ng masinsinan. Sa kabila ng madilim na ang paligid noong mga oras na yon ay tila ba nagliliwanag ang ganda ni Cathy sa paningin ni Billy. Hindi nito akalain na gaganda at sa sexy ng ganito ang dalaga. Actually, na-turned off lang naman ito sa babae dahil sa pagsisinungaling nito noon. Kung sana nagsabi ito ng totoo, ay hindi na ito nag-expect pa. Pero sa ngayon, ay wala na itong mairareklamo pa. Ang hiling lang nito ay tuluyan itong mapatawad ng babae at muling bumalik sa buhay nito. Cathy, gusto ko sanang makilala ang pamilya mo. Pwede ba? Saad nito pagkatapos ng ilang minutong katahimikan sa pagitan ng dalaga. Pwede naman. Pero may lakad ako eh. May company outing kami ng ilang araw. Saad niya na hindi man lang nakitaan ng anumang reaksyon sa sinabi ng lalaki. Matatandaang ito ang gusto niya mangyari noon, ang makilala nito ang mga magulang at ang ate niya. Napamaang lang si Billy nang maalala ang ipinost ng babae sa status nito noon sa isang social media account nito, ang pagpunta nito sa Boracay. Hindi nito napansin na bukas na pala iyon. Galit ka pa ba sa akin? Tanong lang nito. Sa tingin mo, pagtataray niya naman. Hindi naman ibig sabihin na porke sinundo siya nito ay nabura na lahat ng galit niya sa lalaki. I'm deeply sorry sa nagawa ko sa'yo. Ano ba ang kailangan kong gawin para lang mapatawad mo? Pagsusuma mo na nito. I don't know. Basta ang alam ko, bumalik ang sakit ang ginawa mo sa akin noong makita ulit kita. Walang pakundangan niya sabi. Hindi naman ito nakapagsalita. Napapuntong hininga lang siya. Anyway, gabi na. Baka hanapin ako ng mga magulang ko. Pumatayo siya para makauwi na. Teka, ayaw mo man lang ba na mag-dinner tayo? Pigil nito sa babae. Hindi pa ako nagugutom. Saad niya naman. So, didiretso ka na ba niyan papuntang Olongapo? Magstay na lang ako sa hotel dito sa Makati ngayong gabi. Bukas na ako uuwi. Sagot na lang ni Billy. Tumango lang siya. Kailan tayo magkikita ulit? Tanong nito. I will tell you kung kailan ako available. Saad niya lang. Nakita niya ang paglungkot ng mga mata nito.
May kirot siyang naramdaman sa dibdib. Gusto sana niyang yakapin ito bago umalis pero pinigilan niya ang sarili. She will stick sa kanyang plan, ang paghirapan nito na maibalik siya sa buhay ng lalaki. Noong gabing iyon ay sumakay na siya ng bus pa uwi. Si Billy naman ay nagpahatid sa isang taxi papunta sa pinakamalapit na hotel. Doon na lang ito magstay at pag-iisipan pa nito kung uuwi kinabukasan sa pamilya. Ang plano kasi nito ay magstay sa Manila para makipagbanding sa babae. Nagkataon namang may lakad pala ito kinabukasan at sa linggo pa ang balik. Ano ba ang gagawin nito doon habang wala ang babae? Ang totoo'y umuwi lang talaga ito sa Pilipinas para lang dito. Ang original itinerary kasi nito na mag-travel mag-isa sa buong Amerika ay kinansel agad nang makita ulit ang babae. Billy? Anong ginagawa mo dito? Nagulat siya nang makitang nandoon rin sa Boracay ang lalaki. Naka-check-in sa parehas na hotel na kasalukuyang pinagstayhan ng buong kasamahan sa trabaho. Ayoko munang umuwi sa amin kaya sinundan na lang kita dito. Nangingitin tong Saad na nooy nakasuot ang beach shorts at nakasubrero. Makikita ang mumuscle ng abs nito. Ibang-iba na rin sa katawang meron ito dati. So ipinagpatuloy mo na ang pagiging stalker mo sa akin ngayon ha? Ikinibot niya ang gilid ng mga labi. Hindi naman, nangingiti nitong sambit. I just want to see you every single day habang nandito pa ako sa Pilipinas. Pinapaalalahanan lang kita, hindi tayo pwedeng magkita at mag-usap ng matagal. Work pa rin ang pinunta namin dito. Well, may konting leisure. Pagpapaalala niya naman. Naintindihan ko naman. Makita lang kita at makausap kahit sandali sa isang araw ay sapat na sa akin. Naitaas niya ang kilay na sinabi nito. Kahit kailan talaga, mabulaklak pa rin ang dila ng lalaki. Pero inaamin niya, napakasarap pakinggan ang mga iyon. Sa buong 3 araw na pagstay nila doon ay hindi niya ito palaging nakakausap. Pero palagi naman siya nitong nakikita. Minsan pumapasok sa isip niya na what if nandoon rin ang lalaki dahil may iba pang babae itong ginikita doon. Pero sa tingin niya ay wala naman. Palagi lang itong mag-isa sa tuwing nakikita niya. Mukhang pinanintigan talaga ng lalaki na nagbago na ito, na hindi na ito tumitingin pa sa iba. Ngunit sa sumunod na mga araw, pagbalik niya ng Maynila ay wala na siya nabalitaan dito. Bagay na ipinag-alala niya. Nag-message na lamang ito na nasa Olongapo na ito upang mag-spend ng ilang araw sa piling ng pamilya bago pa bumalik ulit sa barko. Apparently, tinawagan pala ito ng captain nito na kailangan na nitong bumalik dahil na-aksidente ang taong pansamantalang gumagawa ng trabaho ng lalaki. May lungkot siyang naramdaman sa mga oras na yun. Ang akala niya ay magtatagal pa ito sa Pilipinas dahil iyon naman ang alam niyang haba ng bakasyon ng isang seaman na gaya nito. Iyon pala ay halos 1 linggo lamang. Sa huling gabi nito sa Maynila bago ang oras ng flight nito pabalik sa US at mula doon ay sasampa ng barko ay pinagbigyan niya ito sa gustong mangyari ng lalaki. Ang mag-dinner sila sa labas. Sinundo siya nito sa trabaho niya noong hapong iyon. At mula roon ay pumunta sila sa mamahalin na restaurant na hindi niya akalaing ma-afford ng lalaki. Nagpa-reserve pa ito doon para sa kanilang dalawa. Hindi mo naman kailangan gawin ito. Kahit sa fast food lang, okay na ako. Saad niya bago simulang sumubo sa pagkaing kahatid pa lamang ng waiter. Sabi ko naman sa'yo, babawi ako, di ba? Nangingiti nitong sambit. Oo nga, actually nakikita ko naman. Pero hindi mo na kailangan pang gumastos ng ganito kamahal. Pagkatapos lunukin ang nasa bibig at pahiran ng napkin ang labi ay sagot niya. Kung kaya ko naman, bakit hindi? Ani pa nito, kapag kuwan ay may iniabot ito sa ilalim ng lamesa. Isang orange paper bag iyon na may nakapaloob na mamahaling bagay. Para sa iyo, sa Amerika ko pa binili yan. Ibibigay ko sana yan sa iyo sa dinner natin noong nakaraang sunduin kita sa work mo noong galing ako sa airport. Pero hindi ka pumayag. Namimilog ang mga mata niya sa nakikita. Isinantabi niya muna ang platong may lamang pagkain at hinarap ang ibinigay ng lalaki. Pagdukot niya sa bagay na nasa loob at pag-angat dito ay napamaang na siya sa kulay orange na kulay ng box.
Billy, this is too much. Ang mahal nito. Bulalas na niya kahit hindi pa nabubuksan ang kahon sa harapan. Open it. Utos ng lalaki na malaki rin ang pagkakangiti. Dahan-dahan niya naman iyong binuksan at tumambad sa kanyang isang pares ng kwintas at bracelet. Hindi na siya nakapagsalita sa nakita. First time niya makatanggap ng ganito kamahal na mga alahas. Patunay lang iyon kung ano ang kayang bilhin ng lalaki para sa kanya. Gusto mo bang isuot ko sa iyo? Tumungo siya ng ilang ulit, kalakip ang excitement sa reaksyon ng mukha. Ang ganda! Thank you so much, Billy, Saad niya nang matapos isuot rin sa sarili ang bangles na bracelet na kaparehas ng kwintas. Kati, sasampa ulit ako sa barko pero makakaasa ka na ikaw lang ang palaging laman ng puso ko. Saad nito na hinawakan pa ang isang kamay ng babae. Alam ko matagal pa ulit tayo magkikita pero papatunayan ko sa iyo na seryoso ako sa iyo. Ikaw lang ang babaeng gusto kong iharap sa altar. Dugtong pa nito habang pinakatitigan ang dalaga sa mga mata. Are you proposing, Billy? Natutuwa niyang saad lang dito. Ngumiti rin ito sa sinabi. I wish but not yet. Hindi ko isinamang ibigay sa iyo ang singsing dahil gusto ko na gawin iyon sa mas espesyal na paraan at espesyal na lugar. Sa ngayon, ito muna ang maibibigay kong assurance sa iyo. Kumilos ito at mahinugot sa bulsa. Sunod nitong ibinigay ang isang maliit na tila bankbook. Next month, simula ka na makakatanggap ng monthly allotment galing sa akin. Tugtong pa nito. Iyan ang hindi ko na matatanggap, Billy. Hindi mo pa ako asawa, ni hindi pa nga kita sinasagot. Tanggi naman niya dito pagkatapos itulak ang kamay nito na hawak ang bagay na ibinibigay sa kanya. Pagbigyan mo na ako. Gusto ko lang bigyan ka ng mga pinaghihirapan ko buwan-buwan. It might not be enough, pero I'm sure makakatulong ito sa iyo. Patuloy ang pagtanggi niya sa gustong mangyari ni Billy. Please, Kati, tanggapin mo na. Kahit hindi mo muna gastusin, okay lang. Basta, iyo yan. Pamimilit nito. Ilang minuto pa ang lumipas kahit hindi pa ito tapos kumain ay nagpaalam na ito sa kanya. Kailangan na nitong umalis dahil ilang oras na lamang ay lilipad na ang eroplano sa sasakyan nito papuntang Amerika. I love you, mahal ko. Sambit pa nito habang yakap siya ng mahigpit. Gusto sana niyang sagutin iyon pero pinigilan niya pa rin ang sarili. Gusto niyang panindigan na kaya niyang tiisin ng lalaki, lalo na ang nararamdaman niya dito para lang patunayan sa sarili na napagtagumpayan niya ang orihinal na balak na pahirapan ito. Subalit marupok pa rin siya at mahigpit niya rin itong niyakap. Inaamin niya sa sarili na bumalik na ang pagmamahal dito at dumoble pa nga iyon. Kung pupwede lang na pigilan niya ito sa pag-alis para makasama pa ito ng matagal ay ginawa niya na pero hindi pupwede. Isa pa umiiral rin ang pride niya. Sa mga sumunod na sandali ay mag-isa itong sumakay ng taxi papunta sa airport. Hindi na rin siya nito pinayagang ihatid niya ang lalaki doon. Dumaan ang mga araw at gabi na wala silang patid sa pagbi-video call. At habang dumadaan ang panahon ay patuloy niyang napapatunayan ang loyalty ng lalaki. Napapadalhan siya nito ng mga bulaklak sa mga importanteng okasyon niya, hindi pa kasama ang mga pasulpot-sulpot na mga surprises. Hay, kailan kaya namin mararanasan na padalhan ng bulaklak sa office? Saad ng isang ka-office mate noong tanggapin niya ang bulaklak mula sa isang delivery man noong hapong iyon. May kapatid ba yang naniligaw sa'yo? Baka naman pwede mo kaming ipakilala. Saad naman ng isa. Natatawa lang siya. Huwag kayong mag-alala at ma-experience nyo rin ang padalhan ng mga bulaklak. Sagot niya lang sa mga ito. Kasunod ang pagsimsim ng mga puting rosas na iyon. Sa sobrang consistent ng lalaki sa mga pasurprise nito, ay pati sa araw ng kaarawan nito, na imbes siya ang magpapadala ng regalo ay ito pa ang nagpadala ng bulaklak para sa kanya. That day ay nakapagpasya siyang sagutin na ang lalaki para lang maging mas espesyal na araw ito para dito. Gumawa siya ng video greetings dahil hindi nga pareho ang oras nila. Hello, Billy. I know tulog ka pa ngayon.
But gusto ko lang maunang batiin ka sa espesyal na araw ng buhay mo. Hindi man ako makapagpadala ng regalo sa iyo ngayon, but I'm sure these messages will bring joy to you. Happy birthday, mahal ko. I can't wait na makita ka muli at sunduin ka sa airport. Nagagalak niya saad sa lalaki. Palagi kang mag-iingat at huwag magpapagutom ha. I love you, mahal ko. And oh, thank you for the flowers. Saad niya na nilakapan pa iyon ng 3 halik sa screen ng telepono. Noong makita iyon ni Billy pagkagising sa umaga ay nagtatalon ito sa tuwa. Finally ay sinagot na ulit ito ng dalaga. At tama nga si Cathy, wala itong paglagyan ng kaligayahan. Ito lang ang hinihintay ng lalaki, ang muling marinig sa bibig nito ang terms of endearment nila noong magkasintahan pa sila dati. Hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa at agad nang tumawag sa babae kahit pa madaling araw pa lang pala sa Pilipinas. Yes, mahal ko. Pupungas-pungas sa sagot niya dito. Oh my God, I'm sorry, mahal ko. Hindi ko alam na natutulog ka pa pala. Okay lang, mahal ko. Sagot niya habang nakapikit pa. Thank you, mahal ko, sa birthday greetings mo, ha? I'm so happy. Pero mas happy ako noong marinig ko ulit na tawagin mo akong mahal ko. Ang sarap pakinggan. Thank you for accepting me into your life again. Hindi na ako makapaghintay na yakapin ka. Sambit nito pagkatapos ay paulit-ulit na nagsisigaw para lang pakawalan ang excitement na nararamdaman. Shh! Huwag kang masyadong maingay at tulog na ang mga tao dito. Natatawang saad niya na lang. Sorry, nagising ko ba ang ate mo? Naitigil nito ang ginagawa. Hindi naman. Hindi ko na kasi siya katabi sa higaan. May sarili na siyang kwarto. Wika niya. Natahimik ito sandali sa narinig sa babae. Oh, I know what you're thinking. Nope, hindi ko nagagawin yun. Natatawa niyang pakli patungkol sa kapilyuhang naiisip na naman ang kasintahan. Tawa naman ang tawa si Billy sa sinabi ng babae. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Hindi na natin gagawin yun over the phone. Kundi totoo na natin gagawin yun. Pilyo nitong pagkakasabi. Pwede naman. Pero hindi na niya na ipagpatuloy pa ang sasabihin nang biglang mamatay ang ilaw ng screen ng kanyang telepono. Pinindot niya iyon ngunit walang lumalabas doon. Naputol na pala ang tawag nito dahil wala ng battery ang phone niya. Nakalimutan niya pala itong i-charge habang natutulog. Napabuntong hininga na lamang siya kasabay ng pagpapakawala ng magandang pagngiti. Bukas na lang siya babawi dito. Siya na ang tatawag dito para sabihin ng isa pang surprise para sa lalaki. Ngunit tumaan ang ilang araw ay hindi na niya ito nakausap pa. Sunod-sunod ang naging tawag niya dito. Mapaumaga man o gabi sa lugar ng lalaki pero bigo siyang makausap ito. Kinakabahan siya sa kung ano ang nangyari dito. Hanggang isang hapon, nagulat na lamang siya nang magpadala ito sa kanya ng flight itinerary ng lalaki. Pinakatitigan niya iyon at bigla na lamang napatayo nang makitang nakalapag na ang sinasakyang eroplano nito sa Ninoy Aquino International Airport. Dagli siya nagpaalam sa mga ka-office mate niya pati na rin sa kasalukuyang manager nila na nandoon. Pupuntahan niya ang lalaki upang sunduin ito sa airport. Kaya sigurado hindi niya ito makontak ng ilang araw ay dahil pauwi na ito. Kahit kailan ay mahilig talaga mang-surpresa ang lalaki. Sa arrival area, iginala niya ang paningin sa mga taong palabas na roon. Nagkandahaba ang leeg niya habang nasa tenga ang telepono at tinatawagan ang telepono ng lalaki. Siguradong nakababa na iyon ng eroplano dahil ilang minuto na ang nakakalipas magmula nang matanggap ang text messages nito. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Nakakailang ring na ang teleponong tinatawagan niya nang sagutin na iyon ng lalaki. Mahal ko. Bungad nito sa kanya na puwera pa sa boses na naririnig niya sa telepono ay may boses pa siya narinig sa kanyang likuran. Lumungon siya sa gawing iyon nang biglang bumalaga sa kanya ang may malaking pagkakangiti sa labi na si Billy. Hindi na niya ito sinagot pa nang salubungin na ito ng yakap. Pinuhat naman siya nito at mahigpit na ikinulong sa mga bisig. Mahal ko,
Sambit niya noong lumambiti na sa leeg ng lalaki. Pinag-alala mo ko. Saad niya pa. I'm sorry, mahal ko. Gusto kong i-surprise ka, kaya lang gusto ko rin ma-experience na sunduin mo ulit ako sa airport kaya tinext na kita. Natatawa nitong Saad. Muli sila nagyakap ng mahigpit, matagal, na para bang ayaw na maghiwalay ng kanilang mga katawan. Nasaan ang luggage mo? Yan lang ang dala mo? Tanong niya, isang bag lang ang sukpit nito sa balikat. Kumuha na ako ng masasakyan natin habang hinihintay ka. Saad pa nito. I'm sorry. Medyo natagalan ako. No worries, mahal ko. Kasalanan ko naman kasi. Late ko nang ipinaalam sa'yo. Tara! Hinawakan siya nito sa kamay at inakay na papunta sa parking lot ng airport. Pagkatapat nila sa isang itim na van ay sinamahan niya ito upang ilagay ang bag nito sa likuran ng trunk ng sinasakyan. Binuksan iyon ng lalaki at nagulat na lamang siya nang makita ang nakadekorasyong bahaging iyon ng van. May bulaklak, balloons at cake doon na hindi na niya binasa ang nakasulat. Naagaw na kasi ng pansin niya ang malaking pagkakasulat sa banner na nakahang at nakakabit sa magkabila ang gilid ng sasakyan. Will you marry me, Cathy? Namilog ang mga mata niyang tiningnan si Billy na noon ay nakaluhod na sa tapat niya. May hawak itong box na maliit, nakasalukuyan na nakabukas. Pumapalaob roon ng gold na singsing na may malaking diamanteng bato. Naisapon niya ang mga kamay sa bibig sa pagkagulat na naramdaman. Will you marry me, mahal ko? Sambit ng lalaki kapag kuwan. Matagal siya sandali, ngunit nang maiproseso na ng isipan ang eksaktong nangyayari noong mga oras na yun, ay pinatayo niya na lang ang lalaki at muling niyakap ito. Yes, mahal ko. Nangingilid ang luha sa mga matang bulong niya dito. Kinuha ng lalaki ang kamay niya upang isuot sa kanyang palasinsingan ang hawak-hawak na singsing. Bigla namang nagpalakpakan ang mga tao na sa paligid nila. Hindi niya na napansin na pinagkaguluhan na pala sila doon. Ngunit ang akala niya ay ibang tao ang nakapalibot sa kanila ay hindi pala. Karamihan sa mga iyon ay mismong pamilya ni Billy. Apparently, tinawagan nito ang mga kamag-anak para pumunta roon upang samahan ito mag-propose sa kanya. Nang sa gayon ay makilala na siya ng mga ito. Walang paglagyan ang saya niya noong mga oras na yon. Nakilala niya ang mga magulang ni Billy pati na ang mga kapatid. Lahat ay masayang-masaya na ma-meet siya. Nandoon rin ang pinsang babae ni Billy na siya nakita niyang nagsundo dito noon. Talagang hindi pala nagsisinungaling ang lalaki tungkol doon. Nagkaroon sila ng konting salo-salo pagkatapos ng proposal na iyon. Nag-dinner sila sa isang mamahaling restaurant at pagkatapos ay nagkanya-kanyang uwi na ang pamilya at kamag-anak ni Billy. Dala na ng pamilya nito ang mga gamit ng lalaki dahil napag-usapan ng mga ito na didiretso ang dalawa sa Olongapo pagkatapos niya itong ipakilala sa mga magulang noong gabi ring iyon. Na nangyari naman, gulat ang mga ito nang ipakilala niya si Billy bilang kanyang fiancé. Wala namang naging problema sa mga ito dahil ayon sa mga magulang at kapatid, basta masaya siya ay masaya na rin ang buong pamilya. It's late. Kaya mo ba bang mag-travel papuntang Olongapo? What if magstay muna tayo sa hotel? May double meaning ang tanong na iyon sa kanya ng lalaki matapos itong silipin ang pambisig na orasan. Naitaas niya naman ang kilay sa tila ba pagpapaalala ng lalaki tungkol sa plano nila noon na hindi natuloy. Pwede naman, nangingiting saad niya lang. Namilog ang mga mata ni Billy. Akala kasi nito ay hihindi ang babae. Hindi naman ito pipilitin si Cathy kung umayaw ito. Do you still have your documents? I have mine here. Saad pa nito, sabay tapik sa maliit na bag na sukbit kanina sa balikat. Natatawa siya. Tuloy pa rin pala ang naudot na planong iyon pagkatapos ng ilang taon. Ang totoo kasi ay nasa bag niya pa rin ang mga dokumentong kailangan niya sa pagpapakasal dito. Hindi niya iyon inalis doon. Itinabi niya lang iyon kasama ng mga damit. Sa tingin ko may mas better na puntahan kaysa sa hotel, mahal ko. Saad niya pagkatapos i-gather lahat ng dadalhin. What do you mean? Naguguluhang tanong naman ni Billy.
This time, ako naman na may sorpresa sa'yo. Wika niya na inaya na itong umalis. Pagkatapos sila magpaalam sa kanyang mga magulang, ay dumiretso sila sa Makati. Sa isang sikat na condo building ay doon sila napadpad. Hatak ang kamay ni Billy na sumakay sila sa elevator at pumaakyat sa 16th floor. Pagkatapat sa isang kwarto ay kinuha niya ang susi upang pagbuksan iyon. Sa isang saglit pa ay tumambad sa harapan ni Billy ang isang studio-type fully furnished na condo unit. Maganda ang pagkakaayos ng kwarto at mukhang bago pa ang lahat ng mga furniture at appliances. Mahal ko, hindi ka na sana nag-rent pa. Saway nito sa dalaga. Isa sa ayaw nito ay gumagastos ng mahalang babae para dito. Hindi ito rent, mahal ko. Sa'yo ito. I bought this out of the allotment money that you sent me every month. Ako lang ang bumili ng mga gamit. Paliwanag niya. Ha? Talaga? Hindi makapaniwala saan ito habang inililibot ang mga mata sa paligid. Tumango lang siya habang nakangiti. Binili niya ito para may matuluyan ang lalaki sa tuwing umuwi ng Pilipinas kapag ayaw pa nitong dumiretso sa Olongapo. Lumakad si Billy upang pagmasdan ang kabuuan ng kwarto at nagtuloy-tuloy upang tingnan ang view sa labas, nakita mula sa sliding door ng balcony. Namangha ito sa ganda ng tanawin na likha ng city lights sa labas. This is not mine, this is yours. Remember, pera mo iyon. Kinabig siya nito sa bewang nang harapin ulit siya ng lalaki. Okay, para walang away, this is ours. Pagliliwanag niya rin. Walang ano-ano ay bigla siyang binuhat ng lalaki at dinala sa malambot na kamang nandoon. And because this is ours, pwede na siguro nating binyagan. Pilyo nitong sabit na tumabi pa sa kanya. Wala nang pasakali na kumilos na ang isang kamay nito at pasimpleng isa-isang inalis ang mga botones ng suot niyang blouse habang dinadampian ng halik ang kanyang mga labi. Samantalang hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. Nanginginig ang mga kalamnan niya kung kaya hinawakan ang damit at biglang pumatayo. Nang ma-realize kung ano ang ginawa ay tinawanan ang sarili. Kahit naman kasi fully dedicated na siya sa kung anong nakatakdang mangyari sa pagitan nila ng lalaki, ay may tensyon pa rin siyang nararamdaman dahil first time niya iyon. Can we turn the lights off please? Nangingiting saad niya lang sa lalaki. Of course, mahal ko. Sagot naman ito. Ito na ang pumatayo at nagpatay ng ilaw. Sa mga sumunod na sandali, sa katahimikan at kadiliman ng gabi, na ang tanging liwanag ng buwan lamang ang siya nagsisilbi nilang tanglaw, ay naisikatuparan nila ang matagal nang binabalak gawin. This time, hindi na nila gamit ang telepono habang ginagawa iyon. Sa lumipas pang mga minuto ay nabalot ng halinghing ang loob ng condo unit na iyon na mag-isa ang kanilang katawan. Kinabukasan, isinakatuparan rin nila ang planong pagpapakasal. Saksi ang pinsan ni Billy sa importanteng okasyon iyon noong magpalitan sila ng pangakong iibigin ang isa't isa magpakailanman. Nasundan iyon ng engrandeng kasal sa simbahan pagkatapos ipanganak ni Cathy ang unang supling na naging bunga ng pag-ibig na nagsimula lamang sa simpleng batian sa social media. Sa mga taong nagdaan, napatunayan niya na hindi manloloko ang minsan na naging chatmate na si Man. Wakas. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw na ito. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig ng Jazz Amazing Stories.